Isang malakas na kulog ang gumising sa diwa ni Miguel. Sinundan iyon ng matalim na kidlat na panandali ang nagpaliwanag sa madilim niyang silid. Napabuntong hininga siya. Ilang gabi nang ganito ang panahon sa Tagaytay. Malakas ang hangin at walang tigil ang buhos ng ulan na para bang nakikidalamhati ang kalangitan. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Kinapa ang espasyo sa tabi niya. Wala si Isabela. Marahil ay nasa banyo o kumuha ng tuwa ng tubig. Ngunit may ibang pakiramdam na gumapang sa kanyang sistema. Isang kaba. Isang pakiramdam na may hindi tama. Bumangon siya. Hindi ang kulog ang gumising sa kanya. Ito ay ang katahimikan. Ang kakaibang katahimikan na nagmumula sa kwarto ng kanyang anak na si Gelo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sarili niyang silid tulugan at naglakad sa pasilyo. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Gelo. Sumilip siya sa loob. Wala si Gelo sa kama nito. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mga binti. Doon niya napansin. Ang pinto sa likod bahay, ang sliding glass door na laging nakalock, ay nakawang. Ang kaba sa kanyang dibdib ay biglang naging isang matinding takot. Gelo? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Mas binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na lumilikha ng ingay sa sahig na gawa sa kahoy. Pagdating niya sa sala, tumambad sa kanya ang tanawin na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng rumaragas ang ulan, sa tabi ng mga basurahan sa kanilang hardin na umaapaw na dahil sa tubig, nakatayo ang maliit na figura ng kanyang 7 taong gulang na anak. Si Gelo, nanginginig, basang-basa, at desperadong naghahalongkat sa basurahan. Gelo, anak, hindi na niya ininda ang lamig o ang malakas na ulan. Patakbo siyang lumabas, ang putik ay tumalsik sa kanyang mga paa. Nang maabutan niya ang anak, nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Mahigpit nitong hawak-hawak ang ilang piraso ng basag at basang papel. Anak, anong ginagawa mo rito? Magkakasakit ka. Niyakap niya ang nanginginig na katawan ni Gelo. Sinusubukang saluhin ito mula sa hagupit ng ulan. Humahagulgol si Gelo. Ang kanyang maliliit na kamay ay ayaw bumitaw sa mga piraso ng papel. Papa, yung drawing ko, yung sulat ni Lola, tinapon po niya. Bago pa man makasagot si Miguel, isang malambing na boses ang narinig nila mula sa may pinto. Miguel? Gelo? Anong nangyayari? Nakatayo roon si Isabela, balot sa isang sutlang roba. May hawak na payong. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. Lumapit ito sa kanila. Maingat na iniwasan ang mga putik. Diyos ko, basang-basa kayo. Miguel, ipasok mo na si Gelo sa loob. Utos nito, ang boses ay puno ng awtoridad na may halong pag-aalala. Habang karga-karga ni Miguel ang anak pabalik sa loob, sumunod si Isabela. Nakita ko kasing nagkalat ang mga lumang papel sa study table mo, mahal. Akala ko, basura na kaya itinapon ko para makatulong maglinis. Paliwanag niya sa isang malumanay na tono. Hindi ko alam na importante pala yon sa bata. May kung anong hindi tama sa tono niya. Masyadong kalmado. Masyadong simple ang paliwanag. Ngunit ang atensyon ni Miguel ay kay Gelo. Dinala niya ang anak sa banyo, hinubad ang basang damit at binalot sa isang makapal na tuwalya. Habang pinupunasan niya ang buhok nito, nakita niya ang hawak pa rin nitong mga papel. Isang drawing ng 3 tao, isang lalaki, isang babae, at isang bata na masayang magkakahawak kamay. Punit na ito sa gitna. Ang isa naman ay isang pahina mula sa isang lumang tala-arawan. Si Mami Lira po yan. Bulong ni Gelo. Tinuturo ang babae sa drawing. At si Lola Elena, yung diary niya po. Sabi niyo po, itago ko. Tumango si Miguel. Isang bukol ang nabuo sa kanyang lalamunan. Oo, anak, itatago natin.
Aayusin natin, pangako. Matapos niyang bihisan at patulugin si Jello, na mahigpit pa ring yakap ang mga basang papel, bumalik si Miguel sa sala. Naabutan niya si Isabela na nagtitimpla ng mainit na tsokolate. "Para sa'yo, mahal," sabi nito. Iniabot ang tasa. "Huwag ka nang mag-alala. Mga bata talaga. Masyadong sentimental. Bukas, bibili ako ng bagong coloring book para sa kanya." Ngumiti si Miguel, isang pilit na ngangiti. "Salamat." Hinintay niyang makatulog ang lahat. Hinintay niya hanggang ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang patak ng ulan at ang tahimik na paghinga ni Isabela mula sa kanilang kwarto. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Nagsuot siya ng tsinelas at tahimik na lumabas pabalik sa hardin. Ang ulan ay ambon na lamang. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa poste, lumuhod siya sa tabi ng basurahan. Hindi niya alintana ang putik at ang basa. Isa-isa niyang pinulot ang bawat piraso ng papel na nandoon. Ang mga punit-punit na pahina ng tala-arawan ng kanyang ina. Ang mga pira-piraso ng drawing ng kanyang anak. Maingat niyang inilagay ang lahat sa isang plastic bag na nakuha niya sa kusina. Dinala niya ito sa kanyang pribadong opisina sa bahay. Ikinandado niya ang pinto. Inilatag niya ang lahat ng piraso sa ibabaw ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang mga ito ay tulad ng isang jigsaw puzzle na nabuo mula sa isang bangungot. Pinagsama-sama niya muna ang drawing ni Jello. Ang masayang mukha nilang tatlo noon. Siya, si Lira, at si Gelo. Isang pamilyang winasak ng isang aksidente. Pagkatapos, kinuha niya ang mga piraso ng tala-arawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niyang buuin ang mga pahina. Karamihan ay nasira na ng tubig. Ang tinta ay kumalat na. Ngunit may ilang salita na nababasa pa. Isabela. Gamot ni Lira. Hindi ako mapalagay. At pagkatapos, isang piraso ng papel ang nakuha ng kanyang pansin. Medyo tuyo pa ito kumpara sa iba. Marahil ay napunta sa ibabaw ng bunton. Inilapit niya ito sa ilaw ng kanyang desk lamp. Kilala niya ang sulat na yon. Ang eleganteng kurbada ng bawat letra. Hindi siya maaaring magkamali. Sulat kamay iyon ng kanyang ina. Sulat kamay ni Elena. Ang ilaw mula sa desk lamp ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na opisina ni Miguel. Sa labas, tumila na ang ulan at ang natira na lang ay isang nakabibiminging katahimikan. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Para siyang isang siruhanong nag-oopera sa isang pasyenteng kritikal. Bawat piraso ng papel ay mahalaga. Bawat salita ay maaring maging susi. Maingat niyang pinagdikit-dikit ang mga tuyong piraso gamit ang tape. Ang mga basang bahagi naman ay maingat niyang pinatuyo gamit ang isang hair dryer na nakatago sa kanyang drawer na nakaset sa pinakamahinang init. Unti-unti, nabubuo ang mga pahina. Nabubuhay muli ang mga salita ng kanyang ina. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. October 12. Dumating si Isabela sa buhay ni Miguel na parang isang anghel. Sa wakas, muli kong nakikitang ngumingiti ang anak ko. Napakabait niyang babae. Napapikit si Miguel. Naalala niya ang boses ng kanyang ina, puno ng pag-asa habang sinasabi iyon sa kanya noon. October 20. Mahal na mahal ni Gelo si Isabela. Tinatawag na niya itong Tita Isa. Nakakatuwang makita na nagkakaroon na ulit ng sigla ang bahay na ito. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang mga sumunod na pahina ay tungkol sa mga plano sa kasal, sa paglipat ni Isabela sa bahay, sa kung gaano ito kaperpekto bilang isang may bahay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw sa tala-arawan, unti-unting nagbabago ang tono ni Elena. Mula sa paghanga, napalitan ito ng pag-iingat. November 5. Laging si Isabela ang nag-aabot ng gamot sa puso ni Lira.
Napansin kong ayaw na ayaw niyang may ibang gumagawa nito. Para masigurado kong tama ang oras, sabi niya, siguro ay sobrang maalaga lang talaga siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Miguel. Nagpatuloy siya. November 14. Hindi gumagaling si Lyra. Parang mas lalo pa siyang nanghihina. Sinabi ko kay Dr. Fernando, pero sabi niya, bahagi raw talaga yon ng kondisyon niya. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang may mali? Ang mga kamay ni Miguel ay nagsimulang manginig. Si Dr. Fernando, ang doktor ng pamilya na kaibigan din ni Isabela. Siya ang nagrekomenda dito. November 22. Nakita ko kanina si Isabela sa kusina. Akala niya siguro tulog na ang lahat. May hawak siyang bote ng gamot ni Lyra. Tinititigan niya ito ng matagal. Nang tawagin ko siya, nagulat siya at nabitawan ito. Pasensya na po, Mama. Ine-check ko lang kung may laman pa. Sabi niya, pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dito na nagsimulang maging pira-piraso at mahirap basahin ang mga sulat. Tila isinulat sa pagmamadali. Tila isinulat sa takot. Pinagdugtong niya ang 3 maliit na piraso ng papel. At doon, nabuo niya ang isang talata na nagpatigil sa kanyang paghinga. December 1. May ginawa ako na hindi ko dapat ginawa. Noong isang araw, habang tinutulungan ni Isabela si Lyra sa pag-inom ng gamot, kunwari ay natapunan ko sila ng juice. Sa pagkalito, nagawa kong palihim na kunin ang isang tableta mula sa kamay ni Lyra. Napahawak si Miguel sa kanyang dibdib. Ang hangin sa silid ay tila biglang naging mabigat. Dinala ko ito sa isang kaibigan kong chemist para ipasuri. Ngayon lang tumawag. Ang resulta, ang huling piraso ng papel. Ang pirasong nakita niya kanina sa ilalim ng ilaw. Ngayon, buo na ang pangungusap. Peke. Ang gamot ay peke. Asukal lang daw ang laman. Diyos ko, kailangan kong sabihin ito kay Miguel agad-agad. Nabitawan niya ang papel. Parang isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Ang ingay sa kanyang tainga ay mas malakas pa sa kulog kanina. Ang petsa sa tala-arawan, December 2. Ang araw na namatay si Lyra sa isang aksidente sa hagdanan. At ang araw na yon ay ang araw din na natagpo ang patay ang kanyang ina dahil sa isang biglaang atake sa puso. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, nanginginig. Ang mga kamay na ito ang nagbuo sa katotohanan. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng kanilang silid-tulugan. Sa likod ng pader na yon, mahimbing na natutulog si Isabela. Ang babaeng tinuring niyang anghel. Ang babaeng pinakasalan niya. Bigla niyang naisip ang mga kamay nito. Ang malalambot na kamay na yon. Ang mga kamay na nag-abot ng gamot kay Lyra. Ang mga kamay na nagtapon sa mga alaala ng kanyang anak. Hindi ito aksidente. Hindi nagkataon lang ang lahat. Ito ay isang plano. At nasa sentro ng lahat ng ito, ang babaeng natutulog sa kanyang tabi. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos sa bintana ng kanyang opisina. Mabilis na kumilos si Miguel. Maingat niyang tiniklop ang mga pinagtagpi-tagping pahina ng tala-arawan at itinago ito sa ilalim ng isang lihim na kompartimento sa kanyang sahig. Isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Ang drawing ni Jello ay itinago niya sa loob ng isang makapal na libro sa kanyang estante. Walang dapat makahanap, walang dapat makahalata. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang umarte, kailangan niyang magsuot ng maskara para kay Jello. Pagbalik niya sa silid-tulugan, nagising na si Isabela. Ngumiti ito sa kanya. Ang nangiting dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay nagdudulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Good morning, mahal. Ang aga mo naman nagising, sabi nito sa malambing na boses. May tinapos lang akong trabaho, sagot niya. Sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Lumapit siya
at hinalikan ito sa noo. Isang kilos na halos nagpasuka sa kanya. Ang balat nito ay parang balat ng ahas. Sa almusal, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Pero tanging si Miguel lang ang nakakaramdam nito. O iyon ang inaakala niya. Kumain ka ng marami, Gelo, sabi ni Isabela. Nilalagyan ng pagkain ng plato ng bata. Para lumakas ka. Hindi umimik si Gelo. Nakatungo lang sa kanyang pagkain. Napansin ni Miguel ang paraan ng pagtitig ni Isabela sa bata. Dati, para sa kanya, iyon ay pagtingin ng isang mapagmahal na madrasta. Ngayon, nakikita niya ang tunay na kahulugan nito, isang pagtatasa, na para bang si Gelo ay isang problemang kailangang solusyonan. Okay ka lang ba, Miguel? Tanong ni Isabela. Ang kamay nito ay marahang dumapo sa kanyang braso, parang ang lalim ng iniisip mo. Nag-angat siya ng tingin at pilit ng ngumiti. Iniisip ko lang yung proyekto sa Tagaytay. Medyo marami pa kaming kailangang habulin. Ito ang perpektong dahilan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa, isang alarma na sinadya niyang iset. Kinuha niya ito at kunwari tiningnan. Speaking of work! Excuse me, mahal. Emergency call. Mabilis siyang tumayo at naglakad palabas, patungo sa kanyang sasakyan sa garahe. Doon, sa loob ng nakasaradong kotse, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Dininial niya ang isang numero mula sa isang lumang business card. Ferreira Private Investigation. Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Hello, hinahanap ko si Mr. Roberto Ferreira. Sabi ni Miguel, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ako nga po ito. Sino po sila? Ako si Miguel de Leon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Kailangan ko ng tulong mo. Isang personal na bagay. At kailangan itong maging napaka-discreet. Naiintindihan ko, Sir Miguel. Sagot ni Roberto. Ang tono ay propesyonal at kalmado. Ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto kong ipaimbestiga ang asawa ko. Si Isabela Reyes de Leon. Gusto kong malaman ang lahat. Ang nakaraan niya, ang pamilya niya, lahat. Masusunod po, sir. Matapos ang tawag, sumandal si Miguel sa upuan ng kotse at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsimula na. Wala nang atrasan. Pagbalik niya sa loob, nakita niya si Gelo na tahimik na nakaupo sa sofa, yakap-yakap ang kanyang laruang robot. Ang dating masiglang bata ay naging isang anino. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi niya. Anak! Hinaplos niya ang buhok nito. Okay ka lang ba? Umiling si Gelo. Papa, ayoko na po kay Tita Isa. Ang simpleng pangungusap na yon ay tumusok sa puso ni Miguel na parang isang punyal. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Poprotektahan ka ni Papa. Pangako iyan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Miguel. Hinihintay niya ang tawag ni Roberto. Hinihintay niya ang kumpirmasyon sa hinala na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Maghahating gabi na nang tahimik na mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bedside table. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Isabela at sinagot ang tawag sa banyo. Sir Miguel! Bungad ng seryosong boses ni Roberto. May nahanap ka na ba? Pabulong na tanong ni Miguel. Opo, sir. May paunang impormasyon na ako tungkol sa unang asawa ni Mrs. Isabela. Huminga ng malalim si Miguel, inihahanda ang sarili. Namatay din po siya sa isang aksidente. Pinapanood ni Isabela si Miguel habang mahimbing itong natutulog sa tabi niya. O iyon ang inaakala niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang mayamang arkitekto, ang nag-iisang tagapagmana, ay nasa palad na niya. Konting panahon na lang. Konting tiis na lang. Bumangon siya nang walang ingay at naglakad patungo sa bintana. Tinatanaw ang hardin na nababalot pa rin ng dilim.
Naalala niya ang eksena kagabi. Ang batang si Gelo, basang-basa, umiiyak dahil sa ilang piraso ng basura. Nakakainis. Ang bata ang pinakamalaking hadlang. Isang buhay na paalala kay Lyra. Isang maliit na multo na patuloy na bumubulong sa tenga ni Miguel. Kailangan itong mawala. Ngunit hindi pa ngayon. Kailangan niya munang makuha ang tiwala at ang yaman ni Miguel ng buo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pumasok sa banyo. Dinial niya ang isang pamilyar na numero. "Fernando?" sabi niya sa mahinang boses nang sagutin ang tawag. "Gising ka pa ba?" "Para sa'yo, Isabela." "Palagi." Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. "May problema ba?" "Wala. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ay nasa ayos." "Relax ka lang. Malinis ang lahat. Aksidente ang pagkamatay ni Lyra at atake sa puso naman ang sa matanda. Walang sino mang magdududa." Pag-assure ni Dr. Fernando. "Mabuti," sabi ni Isabela habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling wedding ring. Pero parang may nag-iiba kay Miguel. Nitong mga nakaraang araw palagi siyang tahimik, palaging malalim ang iniisip. Baka stress lang sa trabaho o baka naman namimiss lang niya ang pamilya niya. "Normal lang iyon," sagot ni Fernando. "Hindi. Iba ito. Isang uri ng distansya." Napabuntong hininga siya. "Kailangan nating bilisan ang mga bagay-bagay, Fernando." "Isabela, maghintay ka lang. Malapit na." Kapag natapos na ang bahay sa Tagaytay at nailipat na niya sa pangalan mo ang ilang mga ari-arian bilang regalo, doon na tayo kikilos. Bumalik si Isabela sa silid. Nakita niyang bahagyang gumalaw si Miguel. Mabilis siyang humiga at nagpanggap na natutulog. Kinabukasan, habang nag-aayos ng almusal, sinadya niyang dumaan sa sala kung saan nakasabit ang nag-iisang wedding picture ni na Miguel at Lyra na hindi pa niya napipilit ipatanggal. Kunwari nadulas siya sa isang basahan. "Ay!" sigaw niya. Ang frame ay bumagsak sa sahig at ang salamin nito ay nabasag sa libu-libong piraso. Mabilis na lumapit si Miguel. Mukha nito'y puno ng pag-aalala. "Isabela, okay ka lang?" "Oo, okay lang ako, mahal," sabi niya, habang maingat na pinupulot ang mga piraso ng salamin. "Pasensya na, ang clumsy ko talaga." Tumingin si Miguel sa basag na larawan ni Lyra at isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Iyon ang gusto ni Isabelang makita. Ang paalala na ang lahat ng tungkol kay Lyra ay nababasag, nawawala. Nang araw na yon, habang wala si Miguel sa opisina nito sa bahay, pumasok siya. Sinabi ni Miguel na wag na siyang mag-abala maglinis doon, pero kailangan niyang makumpirma ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat sulok. Malinis ang mesa, maayos ang lahat. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mesa, malapit sa paa ng silya, may isang maliit na piraso ng papel. Mukha itong basa na natuyo at may putik pa sa gilid. Pinulot niya ito. Isa itong maliit na piraso mula sa isang pahina ng diary. Hindi niya mabasa ang buong salita, pero kilala niya ang sulat kamay na iyon. Ang perpektong pagkakasulat. Sulat kamay ni Elena. Ang matandang iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Tinapon niya ang lahat ng iyon. Sinigurado niyang pira-piraso at basa. Paanong? Maliban na lang kung kinuha ni Miguel ang mga ito mula sa basurahan. Maliban na lang kung binubuo niya itong muli. Isang malamig na takot ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit agad itong napalitan ng galit. Ang tangang si Miguel. Ang sentimental na si Miguel. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Miguel sa labas. Mabilis niyang ibinulsa ang maliit na piraso ng papel at lumabas ng opisina na para bang walang nangyari. Kinagabihan, habang naghahapunan, tinitigan niya si Miguel.
Ang asawa niyang nagpapanggap na normal ang lahat. Ang asawa niyang may itinatagong malaking sikreto. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong niya. Ang boses ay matamis pa rin tulad ng "Okay lang, medyo pagod," sagot ni Miguel, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Hawak niya ang piraso ng papel sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon dito. Hindi niya alam kung ano ang nabasa ni Miguel, pero alam niya na may alam na ito. At iyon ay sapat na. Sapat na para ituring itong isang malaking banta. "Akala mo malilinlang mo ako, Miguel?" Bulong niya sa sarili habang isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. "Nagkakamali ka." Lumipas ang 2 araw na puno ng pagpapanggap. Para silang mga aktor sa isang entablado, gumanaganap sa isang perpektong pamilya habang sa likod ng mga kurtina ay nag-aabang ang isang trahedya. Ramdam ni Miguel ang bawat titig ni Isabela. Ang bawat ngiti nito ay tila isang babala. Alam niyang may alam na ang asawa niya. Ang tanong na lang ay kung kailan ito kikilos. Ang kanyang tanging magagawa ay maghintay sa report ni Roberto at protektahan si Gelo sa lahat ng oras. Isang gabi, habang naghahapunan, napansin ni Miguel na matamlay si Gelo. "Anak, ayaw mo ba ng pagkain?" tanong niya. Umiling lang ang bata. "Masakit po ang ulo ko, Papa." Nang hipuin ni Miguel ang noo nito, nag-init ang kanyang palad. Mataas ang lagnat ni Gelo. Agad niya itong dinala sa kwarto at pinainom ng gamot. Si Isabela ay pumasok. Nag-aalok ng tulong. "Gusto mo bang ako na ang magbantay sa kanya, mahal? Magpahinga ka na." "Hindi. Ako na." Madiin ngunit kalmadong sagot ni Miguel. "Kailangan ako ng anak ko." Isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Isabela ang nakita ni Miguel. Isang kislap ng inis, bago ito muling napalitan ng isang maunawaing ngiti. "Sige, mahal. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka." At lumabas na ito ng silid. Magdamag na binantayan ni Miguel ang kanyang anak. Basang bimpo sa noo, pag-check ng temperatura, pag-alalay sa pag-inom. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ni Gelo, bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala ni Lyra. Ang nangiti nito, ang halik nito, ang pangako nilang sabay na palalakihin ang kanilang anak. Isang pangakong sinira ng isang demonyo. Madaling araw na, nang magsimulang maging balisa si Gelo sa kanyang pagkakatulog. Nagsimula ito sa mahihinang ungol, pagkatapos ay pag-iling ng ulo. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig. "Shh, anak. Panaginip lang iyan," bulong ni Miguel. Hinahaplos ang braso nito, ngunit hindi ito tumigil. Ang mga ungol ay naging mga salitang hindi maintindihan. Ang panginginig ay lumakas. At bigla, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sumigaw si Gelo. Isang sigaw na puno ng purong takot. "Huwag po! Tita! Bitiwan niyo si Mommy!" Natigilan si Miguel. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Si Gelo ay nagsimulang magpumiglas sa kama. Ang mga mata ay nakapikit pa rin, na para bang may isang multong nakikita sa kanyang panaginip. "Mommy! Huwag po! Ah!" "Gelo, anak, gumising ka!" Niyugyog ni Miguel ang balikat ng bata. Sinusubukang hilahin ito pabalik mula sa bangungot. Biglang iminulat ni Gelo ang kanyang mga mata. Basang-basa ito ng pawis at luha. Tumingin ito sa paligid, nalilito, bago napako ang tingin sa mukha ng kanyang ama. At doon, bumuhos ang lahat ng kanyang iyak. "Papa! Papa!" Humagulgol ito habang niayakap ng mahigpit si Miguel. "Nandito si Papa, anak. Ligtas ka," sabi ni Miguel. Ang puso niya ay dinudurog sa awa at galit. Masamang panaginip lang iyon. Umiling si Gelo. Ang muka ay nakasubsob sa dibdib ni Miguel. "Hindi po. Hindi panaginip pa, Papa. Naalala ko na po."
Ang alin anak, anong naalala mo? Nanginginig ang boses ni Jello habang nagsasalita. Yung araw po na nahulog si Mommy. Nandoon po ako. Nakatago po ako sa likod ng halaman. Hinigpitan ni Miguel ang yakap. Hinahanda ang sarili sa susunod na sasabihin nito. Nag-aaway po sila. Si Tita Isa, kinuha niya yung braso ni Mommy. Sabi ni Mommy, nahihilo siya. Tapos tinulak po siya ni Tita. Tinulak niya po si Mommy sa hagdanan. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa puso ni Miguel. Ngayon buo na ang larawan. Hindi lang peke ang gamot. Ang gamot ang nagpahina kay Lyra. Ang tulak ni Isabela ang tumapos sa buhay nito. Niyakap niya ng buong higpit ang kanyang anak, habang ang apoy ng galit at paghihiganti ay nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang takot na nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw ay nawala. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Habang pinapatahan niya si Jello, may isa pa itong ibinulong. Isang bulong na nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala at nagbigay ng huling piraso sa nakaririmarim na palaisipan. Papa, sabi ng bata. Ang boses ay halos hangin na lang. May narinig din po ako. Bago niya tinulak si Mommy, sinabi ni Tita na siya na ang magiging bagong Mrs. De Leon. Ang mga salita ni Gelo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel na parang isang sirang plaka. Siya na ang magiging bagong Mrs. De Leon. Kinabukasan, pagkatapos niyang masigurado na maayos na ang lagnat ng anak at pansamantalang nasa pangangalaga ito ng isang pinagkakatiwalaang kasambahay, agad na umalis si Miguel. May importante lang akong aasikasuhin para sa trabaho. Paalam niya kay Isabela na tinitigan siya ng may pagdududa. Ang totoo, nagtungo siya sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa kabilang bayan. Doon, sa isang sulok na malayo sa mata ng mga tao, naghihintay na sa kanya si Roberto Ferreira. Sir Miguel, bati ni Roberto, isang lalaking nasa edad 40, may matalas na mga mata at seryosong aura. Inilatag niya ang isang brown folder sa mesa. Roberto, sagot ni Miguel. Ang boses ay pagod ngunit matatag. May bago akong impormasyon. Isang impormasyon na magbabago sa lahat. Ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ang bangungot ni Jello, ang nasaksihan nito. Habang nagsasalita siya, nakikinig ng mabuti si Roberto. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, maliban sa matinding konsentrasyon. Nang matapos si Miguel, tumango si Roberto. Ito ang nagpapatibay sa lahat ng hinala natin, sir. At sakto, may mga nahanap din ako. Binuksan ni Roberto ang folder. Sa loob nito ay mga dokumento at litrato. Si Isabela Reyes, galing sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Ang una niyang asawa, isang negosyanteng may edad na, si Mr. Alfonso Salcedo. Namatay 1 taon na ang nakalipas dahil sa bangungot, atake sa puso habang nagmamaneho. Lahat ng ari-arian ni Mr. Salcedo ay nakapangalan na kay Isabela 1 linggo bago ang aksidente. Kinuha ni Miguel ang isang litrato. Si Isabela nakangiti sa tabi ng isang matandang lalaki. Ang nangiti ay parehong-pareho. Matamis, ngunit puno ng kasinungalingan. Pero hindi lang yan, patuloy ni Roberto habang inilalabas ang isa pang dokumento. Tiningnan ko ang mga medical records ng pamilya ninyo, ang death certificate ni Mrs. Lyra De Leon at ang sa nanay ninyo, si Mrs. Elena De Leon. Iisang doktor lang ang pumirma. Si Dr. Fernando, bulong ni Miguel. Eksakto. Inilabas ni Roberto ang isa pang litrato. Isang lumang class picture mula sa kolehiyo. Sa litrato, magkatabi ang isang mas batang Isabela at isang mas batang Fernando. Masaya silang nakaakbay sa isa't isa. Magkaklase sila,
At ayon sa aking source, may malalim silang relasyon noon. Si Fernando ay isang ambisyosong doktor na may mga kaso ng malpractice na misteryosong nawala. Si Isabela ang humahawak sa kanya sa leeg. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Isang masalimuot na plano. Isang perpektong krimen. Kailangan natin silang isumbong sa pulis, sabi ni Miguel. Ang kamao ay nakakuyom. Umiling si Roberto. Pwede sir, pero mahihirapan tayo. Ang testimonya ng isang bata ay maaring kwestiyunin. Ang tala-arawan ng nanay mo, sasabihin nilang gawa-gawa lang. Ang koneksyon nila ni Dr. Fernando, itatanggi nila. Circumstantial lang lahat. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila matatakasan. Ano? Desperadong tanong ni Miguel. Isang pag-amin, sir. Kailangan nating marinig mula mismo sa bibig nila. Tumingin si Miguel sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay dumadaan. Ang mga tao ay naglalakad. Ang mundo ay umiikot na para bang walang nangyayari. Pero ang mundo niya ay gumuho na. At mula sa mga guhong yon, kailangan niyang bumuo ng isang plano. Isang bitag. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang pinakamalaking proyekto. Ang kanyang pangarap. Ang bahay sa Tagaytay, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng determinasyon. Ang bahay na yon, na dapat sana'y simbolo ng kanilang kinabukasan, ay magiging simbolo ng kanilang katapusan. Gagamitin natin ang bahay. Nagsimulang buuin ni Miguel at Roberto ang balangkas ng isang mapanganib na plano. Isang plano na kailangan ng perpektong pag-arte at bakal na nerbiyos. Kinagabihan, pag-uwi ni Miguel, naabutan niya si Isabela sa sala. Naghihintay. Nakatayo ito sa gitna. Hawak ang isang maliit na piraso ng papel. Ang piraso ng papel na nahanap nito sa kanyang opisina. Ang mga mata ni Miguel ay nanlamig. Huli na para magtago. Ngumiti si Isabela. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting parang galing sa isang ahas. Miguel, mahal. Sabi nito sa isang boses na matamis, ngunit puno ng lason. Mukhang may dapat tayong pag-usapan. Ang hangin sa sala ay biglang bumigat na para bang ninakaw ang lahat ng oxygen. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng orasan sa pader. Bawat segundo ay tila isang martilyong pumupukpok sa tensyon. Tinitigan ni Isabela si Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Itinaas niya ang maliit na piraso ng papel. Ito, pamilyar ba sa'yo, mahal? Nagkunwari si Miguel na walang alam. Ano yan? Isang piraso ng basura. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Basura? Galing ito sa tala-arawan ng biyenan ko. Ang basurang itinapon ko, pero pinilit mong hukayin muli. Nawala na ang pagpapanggap. Ito na ang simula ng laban. Ano ang gusto mong palabasin, Isabela? Kalmadong tanong ni Miguel, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Huwag na tayong maglokohan, Miguel. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Alam kong may alam ka na. Ramdam ko. Ang pagbabago sa kilos mo, ang pagdistansya mo. At ito ang pruweba. Binasa mo ang diary, hindi ba? Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Ang tanga-tanga mo, bulong ni Isabela. Ang boses ay puno ng pait. Akala mo ba talagang minahal kita? Ikaw? Isang sentimental na byudo na hindi makamove on sa patay niyang asawa? Ang bawat salita ay tumagos kay Miguel, ngunit hindi bilang sakit, kundi bilang panggatong sa apoy ng kanyang galit. Ang pera mo, Miguel, ang buhay na maibibigay mo, iyon lang ang habol ko at malapit na malapit ko nang makuha ang lahat. Kung hindi lang dahil sa matandang yon at sa walang kwenta mong anak. Sa pagbanggit kay Jello, isang kuryente ng panganib, ang gumapang sa buong katawan ni Miguel. Huwag na huwag mong isasama ang anak ko dito, Isabela.
Bakit hindi? Humalakhak si Isabela, isang tunog na nakakakilabot. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo sana nahanap ang mga basurang yon. Isa siyang bato sa aking daan. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial. Fernando, alam na niya. Oo, alam na niya ang lahat. Kailangan na nating kumilos. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag at muling hinarap si Miguel. Ang kanyang muka ay nababalot na ng desperasyon at kasamaan. Akala mo mananalo ka? Nagkakamali ka. Pumasok siya sa kwarto ni Gelo. Nandoon ang bata, naglalaro, walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari sa labas. Lumuhod si Isabela sa harap nito at sa harap mismo ni Miguel, niyakap niya ang bata ng mahigpit. Isang yakap na hindi nagmula sa pagmamahal, kundi sa pagbabanta. Mahal na mahal kita, Gelo, bulong ni Isabela. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig kay Miguel. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Pagkatapos, ay may ibinulong siya sa tenga ng bata. Isang bagay na hindi narinig ni Miguel, ngunit sapat na para mamutla si Gelo at magsimulang manginig sa takot. Tumayo si Isabela at ngumiti kay Miguel. Ang ganda ng bahay natin sa Tagaytay. Ang perpekto para sa isang bagong simula. Bakit hindi tayo pumunta doon sa Sabado para mag-celebrate? Tayong dalawa lang, isang romantikong gabi. Ang paanyaya ay isang utos, isang bitag, na intindihan ni Miguel. Ito ang all is lost moment niya. Hawak ni Isabela si Gelo. Kung gagawa siya ng maling hakbang, kung tatanggi siya, ang buhay ng kanyang anak ang magiging kabayaran. Wala siyang pagpipilian, kundi ang sumang-ayon. Sige, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pupunta tayo. Mabuti, sabi ni Isabela. Ang kanyang nangiti ay nagtagumpay. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama at nagpapanggap na tulog, nakatanggap si Miguel ng isang text message mula kay Isabela na nasa kabilang panig lang ng kama. Binuksan niya ito, isang litrato ni Gelo na mahimbing na natutulog. Sa ilalim nito, may isang mensahe. Ang sarap ng tulog niya. Siguraduhin nating palagi siyang ligtas, di ba, mahal? Ang mensahe ay malinaw. Isang deklarasyon ng giyera. Hawak niya ang alas. Ngunit ang hindi alam ni Isabela, may hawak ding alas si Miguel at malapit na niya itong ilabas. Biyernes ng gabi. 24 na oras bago ang nakatakdang celebration sa Tagaytay. Ang bawat segundo ay mahalaga habang si Isabela ay abala sa pag-iimpake para sa kanilang romantic getaway. Pumipili ng damit na isusuot sa gabing tatapusin niya ang lahat. Si Miguel naman ay tahimik na isinasagawa ang sarili niyang plano. Una, ang kaligtasan ni Gelo. Tita Lorna, sabi ni Miguel sa telepono, kausap ang kanyang pinsan na pinakamalapit sa kanya. Kailangan ko ng pabor, isang pabor na buhay at kamatayan ang nakasalalay. Ipinaliwanag niya ang isang bahagi ng kwento. Sapat lang para maunawaan ng pinsan niya ang panganib nang hindi ito masyadong natatakot. Bandang 10:00 ng gabi, habang si Isabela ay nasa banyo, maingat na ginising ni Miguel si Gelo. Anak, bulong niya, ang kanyang puso ay kumikirot. May pupuntahan ka muna, okay? Magbabakasyon ka ng ilang araw kay Tita Lorna mo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng anak niya, ngunit nakita rin niya ang tiwala. Babalik po kayo, Papa, di ba? Lumuhod si Miguel para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit nitong balikat. Oo anak, babalik si Papa. At pagbalik ko, tapos na ang lahat ng masama. Maging matapang ka para kay Papa anak. Ikaw ang lakas ko. Isang mahigpit na yakap. Isang halik sa noo. Pagkatapos, sa tulong ng kasambahay na matagal nang tapat sa pamilya, palihim na naialis si Gelo sa bahay
at naihatid sa ligtas na lugar. Ngayon, si Miguel na lang. Madaling araw ng Sabado, nagpaalam si Miguel na may pupuntahan lang na site bago sila magkita sa Tagaytay. Ito ang kanyang pagkakataon. Nagkita sila ni Roberto sa isang tagong lugar. Mula roon, magkasama silang nagpunta sa bahay sa Tagaytay. Ang bahay na halos tapos na. Isang obra maestra ng modernong arkitektura na may malalaking bintanang salamin na nakatanaw sa Bulkang Taal. Ngunit sa araw na yon, hindi ito isang tahanan. Isa itong bitag. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ni Miguel. Tumango si Roberto. Ang mga kamera ay nakatago sa mga lugar na hindi mo aakalain. Sa smoke detector, sa loob ng flower vase, maging sa chandelier. Ang mga mikropono ay high grade. Maririnig natin kahit ang pinakamahinang bulong. Ang team ko at ang mga pulis ay nasa malapit lang, naghihintay ng hudyat. Mabilis silang kumilos. Tinuruan ni Roberto si Miguel kung saan dapat pumwesto, kung paano dapat aayusin ang usapan para lumabas ang pag-amin. Ang pinakamahalaga, Sir Miguel, ay ang emosyon. Kailangan nilang maramdaman na panalo na sila. Kailangan mong magmukhang talunan. Payo ni Roberto. Bago umalis si Roberto para pumwesto kasama ang team, inabot nito ang isang sobre kay Miguel. Ang pekeng kontrata. Sir, isang dokumento na naglilipat ng malaking bahagi ng iyong ari-arian sa pangalan ni Isabela. Ito ang magiging pain. Naiwan si Miguel mag-isa sa malawak at walang lamang bahay. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng isang pangarap na nawasak. Naupo siya sa gitna ng sala sa isang upuang pang-construction at hinintay ang pagdating ng dilim. Hawak niya ang pekeng kontrata. Ang kanyang hininga ay mabagal at kontrolado. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng isang matinding determinasyon para kay Lyra, para sa kanyang ina, at higit sa lahat, para kay Jello. Ilang oras ang lumipas. Ang araw ay unti-unting lumubog at ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Biglang, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Isabela. Papunta na ako. Tumayo si Miguel. Inayos niya ang kanyang damit. Huminga siya ng malalim at isinuot ang huling maskara na kakailanganin niya. Ang maskara ng isang talunang asawa. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng graba sa labas. Isang mamahaling kotse ang huminto sa harap ng bahay. Hindi lang isa, dalawa. Dumating si Isabela at kasama niya si Dr. Fernando. Dumilim na ang paligid. Ang tanging ilaw na lang ay nagmumula sa loob ng bahay. Si Miguel ay nakatayo sa gitna ng sala na parang isang aktor na naghihintay sa kanyang huling eksena. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga takong sa sementadong sahig. Ang huling laro ay magsisimula na. Pumasok si Isabela sa bahay na parang isang reyna na inaangkin ng kanyang bagong palasyo. Ang kanyang pulang bestida ay lumilikha ng matapang na kaibahan sa kulay abo at hindi pa tapos na mga pader. Sa likod niya, sumunod si Dr. Fernando. May daladalang isang maliit na itim na bag. Magandang gabi, mahal. Bati ni Isabela. Ang kanyang nangiti ay matagumpay. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Isinama ko si Fernando para mas masaya ang ating celebration. Tumingin si Miguel kay Fernando. Pagkatapos ay kay Isabela. Nagpakita siya ng ekspresyon ng pagkalito at pagkatalo. Anong ibig sabihin nito, Isabela? Humalakhak si Isabela. Oh, Miguel, huwag ka nang umarte. Alam nating pareho kung bakit tayo nandito. Lumakad ito palibot sa sala. Hinahaplos ang mga pader. Sa wakas, ang bahay na ito, ang buhay na ito, ay magiging akin na. Inilapag ni Fernando ang itim na bag sa isang mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang hiringgilya at isang maliit na bote ng likido.
Makinig ka, Miguel, sabi ni Fernando. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Gawin nating madali ang lahat. Isang pirma lang ang kailangan namin. Pagkatapos, matutulog ka na lang. Isang atake sa puso dahil sa stress sa trabaho. Isang malungkot na trahedya. Inilabas ni Miguel ang sobrang ibinigay ni Roberto. Ipinatong niya ito sa mesa. Ito ba ang gusto niyo? Kinuha ito ni Isabela at mabilis na binasa. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa tagumpay. Napakagaling. Isang matalinong desisyon. Mahal. May isa lang akong tanong, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang perpektong pag-arte ng takot. Bakit? Kulang pa ba ang lahat ng binigay ko? Ang pagmamahal ko? Lumapit si Isabela. Hinaplos niya ang pisngi ni Miguel. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumabaon. Pagmamahal? Miguel, hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. Ang pagmamahal mo ay mahina. Nakakulong ka pa rin sa multo ni Lira. Si Lira? Paano mo nagawa sa kanya iyon? Tanong ni Miguel. Ngumisi si Isabela. Tumingin siya kay Fernando na para bang nagbabahagi ng isang pribadong biro. Si Lira, siya ang pinakamadali. Ang mga peking gamot mula kay Fernando ay nagpahina sa kanya. Araw-araw, nakikita ko siyang nawawalan ng lakas. At sa huling araw na yon, sa hagdanan, isang maliit na tulak lang ang kinailangan. Napakaswerte nga namin at nahihilo na siya noon. Dagdag ni Fernando na may pagmamalaki. Walang sino man ang naghinala. Perpekto ang timing. At ang nanay ko? Halos pabulong na tanong ni Miguel. Bakit pati siya? Ang matandang yon, umikot ang mga mata ni Isabela. Masyado siyang mapakialam. Nagsimula siyang magtanong. Nagsimula siyang magduda. Hindi namin pwedeng hayaan iyon. Isang maliit na dosis lang ng gamot na pampabilis ng tibok ng puso sa kanyang tiya ang katapat niya. Simple, hindi ba? Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang bawat pag-amin ay isang ebidensya. Ang galit sa loob ni Miguel ay nag-uumapaw, ngunit pinanatili niya ang kanyang maskara. Hindi ikaw ang gusto ko, Miguel. Pag-amin ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ang pera mo lang, ang kapangyarihan, ang buhay na dapat ay sa akin noon pa man. Kinuha ni Fernando ang hiringgilya at sinimulang sipsipin ang likido mula sa bote. Oras na, Miguel. Tapusin na nating ito. Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin siya sa mga mata ni Isabela, ang mga matang dati niyang minahal. At ngayon ay nakikita na lang niya ang isang halimaw. Ito na ang hudyat. Salamat, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at malinaw. Para saan? Nagtatakang tanong ni Isabela. Salamat sa pagiging tapat. Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng ilaw sa paligid ng bahay. Ang mga malalakas na spotlight mula sa labas ay tumutok sa mga salaming bintana na nagpasilaw sa kanila. Ang mga pinto sa harap at likod ay sabay-sabay na bumukas ng malakas. Police! Don't move! Pumasok si Roberto, kasama ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kina Isabela at Fernando. Natigilan ang dalawa. Ang hiringgilya ay nahulog mula sa kamay ni Fernando, nabasag sa sahig. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay napalitan ng purong gulat at hindi paniniwala. Tumingin siya sa paligid, sa mga ilaw, sa mga pulis, at pagkatapos ay kay Miguel. Sa mukha ni Miguel, wala nang takot, wala nang pagkatalo. Ang tanging nandoon ay ang malamig at matigas na mukha ng katarungan. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Isabela habang nilalapitan na siya ng mga pulis para pusasan. Lahat ng sinabi niyo, sabi ni Miguel, habang tinuturo ang isang smoke detector sa kisame, ay narinig ng buong mundo. 6 na buwan ang lumipas.
Ang mga araw ng paglilitis ay naging maingay at nakakapagod, ngunit sa huli, nanaig ang katarungan. Ang recording mula sa bahay sa Tagaytay, kasama ang testimonya ni Miguel at ang talaarawan ni Elena, ay naging sapat na ebidensya. Si Isabela Reyes at Dr. Fernando ay parehong hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kanilang mga krimen. Ang bahay sa Tagaytay, ang bahay na dapat sanay maging isang tahanan ngunit naging isang bitag, ay ipinagbili ni Miguel. Hindi niya kayang manirahan sa yan sa isang lugar na nabahiran ng kasinungalingan at karahasan. Isang hapon, habang ang araw ay malapit ng lumubog, magkasamang naglalakad si Miguel at Gelo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon at ang amoy ng maalat na hangin ang pumapalibot sa kanila. "Papa, tingnan mo!" Sigaw ni Gelo. Tinuturo ang isang sandcastle na kanyang ginawa. Mayroon itong 2 tore, isang malaki at isang maliit. "Tayo po iyan." Ngumiti si Miguel, isang tunay at payapang nangiti. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na nakita niyang muling naging masigla at walang inaalala ang kanyang anak. Ang mga bangungot ay unti-unti nang nawawala. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan. "Naalala mo pa ba sila Mami at Lola, Papa?" tanong ni Gelo sa isang mahinang boses. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng anak. "Araw-araw, anak. Araw-araw ko silang naaalala." Punong 1 linggo, dinalaw nila ang puntod ni Nalira at Elena. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak at nagkuwento. Ikinuwento nila na nakamit na ang hustisya, na ang mga taong nanakit sa kanila ay hindi na muling makakapanakit pa. "Namimiss ko sila," sabi ni Gelo. "Ako rin, anak, ako rin," sagot ni Miguel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi na ito luha ng galit o pait. Ito ay luha ng pangungulila, ng pag-ibig na hindi magmamaliw. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagtataksil, may isang bagay na mabuting nabuo. Itinatag ni Miguel ang Lira and Elena Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga biktima ng mga katulad na krimen, mga taong niloko at sinaktan sa ngalan ng kasakiman. Ang kanilang kwento ng trahedya ay naging isang kwento ng pag-asa para sa iba. Sa araw ng paglulunsad ng foundation, tumayo si Miguel sa harap ng maraming tao at nagbigay ng isang madamdaming talumpati. Hindi niya ikinuwento ang mga detalye ng krimen, kundi ang kwento ng pag-ibig, katatagan, at ang kahalagahan ng paghahanap sa katotohanan. "Ang katotohanan ay masakit," sabi niya sa mga tao. "Minsan, dudurugin nito ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Ngunit ang katotohanan din ang tanging bagay na makakapagpalaya sa atin. At ito rin ang tanging pundasyon kung saan natin maaaring muling itayo ang isang nasirang buhay." Sa dalampasigan, habang ang araw ay tuluyan ng nagpaalam, niyakap ni Miguel si Gelo. Ang kastilyong buhangin nila ay unti-unting inaabot ng mga alon, ngunit hindi sila natakot. Alam nila na kaya nilang gumawa ng bago bukas. "Papa," bulong ni Gelo. "Masaya na po ako." Napapikit si Miguel. Ninamnam ang mga salitang iyon. Iyon lang ang tanging bagay na mahalaga. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa walang hanggang abot-tanaw. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin sa daan ng paghilom. Marami pang mga alaala na kailangang harapin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na sila takot sa kinabukasan dahil magkasama sila. "Tayo na ulit ang magsisimula, anak," bulong ni Miguel habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Ang hangin ay dinala ang kanyang mga salita patungo sa papalubog na araw. "Tayong dalawa lang,"